Magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa aming mga tagapakinig sa Facebook Live at sa radio. Isa pong pari nagbigay sa amin ng retreat. Ang nagsabi, siya po ay napa-assign doon sa somewhere in the Pacific region. At sabi po niya, may isang tribo na siya ay pinagmisahan. Subalit ang tribong ito ay hindi tumatanggap ng komunyon. Bakit po hindi tumatanggap ng komunyon yung mga tao? Sa tuwing itataas ni Father yung tinapay at yung dugo ni Kristo, sinasabi niya, ito ang katawan ni Kristo, ito ang dugo ng ating Panginoon. Sabi po ng mga tao, matagal na po, Father, kaming hindi kumakain ng tao. Hindi po kami naniniwala. Hindi na po kami tatanggap ng laman ng tao. Ganon din ng dugo. Sa tribong ito po pala ay mayroong yung cannibalism. Ano po? Kinakain ng kapwa-tao yung kapwa-tao. Kung kaya pag sinabi na ito ang katawan ni Kristo, dugo ni Kristo, hindi na po nila ito matanggap. Dahil matagal na nga nila itong hindi ginagawa ang kumain ng kapwa-tao. Yun po'y ayon sa karanasan ng isang paring misyonero. Subalit sa linggong ito, patuloy po nating napapakinggan itong bread discourse na sinasabi ng Panginoon na ako talaga yung tinapay ng buhay. Ang kumakain sa akin, hindi na magugutom kailanman. Yung umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pagkain ng katawan ni Kristo, ng tinapay, para daw pong sinasabi ni San Juan, ang sumulat ng mabuting balita, na pinapakita na ang Panginoon talaga namang laging tao, nagkaroon ng laman, ano po, yung kanyang pagkakatawang tao, at siya'y nabuhay, isinilang para sa atin. At parang ang Panginoon nag-aanyaya na kapag tumatanggap tayo ng kanyang katawan, parang sinasabi niya sa atin, tanggapin ninyo ako ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa, ang aking buong pagkatao. Mismo yung buong buhay ng Diyos ay nais na tanggapin natin sa ating buhay kapag tinatanggap natin yung katawan ni Kristo. At sinasabi rin po na yung dugo ay mahirap ding paniwalaan na tanggapin para sa mga Hudiyo sapagkat yung dugo sa kanila ay simbolo ng buhay. O kaya pag ang isang hayop o isang tao nawala ng dugo, siya ay mamamatay. So yung dugo ang nagbibigay ng buhay sa isang hayop o isang tao. Kaya iginagalang po ito ng mga Hudiyo. Hanggat maaari hindi sila kumakain ng mga karne o mga hayop na kasama yung dugo. Dahil para sa kanila dapat itong igalang dahil sinasabi rin ito sa banal na kasulatan. At minsan kinakatakutan din po yung dugo. Kung ating pong mababalikan, yung parabola ng mabuting Samaritano, di po ba naiwang nakahandusay yung isang biktima ng mga tulisan at iniiwasan itong saserdote ng pari. Iniiwasan din po ng Levita. Bakit po iniiwasan? Dahil duguan, maaring ito'y patay na. At pag nahawakan nila ito, sila'y magiging marumi, unclean sa mata ng Diyos. At kung sila'y marumi, hindi sila makagagawa ng kanilang mga gawain sa templo. So kaya iniwasan nila ang duguang tao na nakahandusay sa daan. So yung dugo para sa mga Hudiyo ay iginagalang at minsan ito rin ay kanilang kinakatakutan lalo sa isang wala ng buhay. Pumasok sa akin po yung minsan batikos sa atin ng ibang sekta na yung dugo
ay nagpaparumi rin sa ating katawan. Halimbawa, pag kumain ng dinuguan na masarap para sa iba, sinasabi nila na magiging marumi ang kumakain ng ulam na dinuguan. Pero ano po ba ang sinasabi sa banal na kasulatan? So ayon kay San Mateo, hindi naman yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa atin, kung hindi yung lumalabas mula sa puso. So hindi po yung dinuguan, hindi yung dugo, kung hindi yung nanggagaling sa puso, lumalabas sa ating bibig. Ano po ba ang laman ng ating puso na maaaring nagpaparumi sa atin? Halimbawa, yung bad intention, masasamang balak, masamang plano sa buhay, yung murder, pagpatay, masama pong gawain ito. That inuutos sa atin, thou shalt not kill, huwag kang papatay. Yung pakikiapid o pangalunya, pagnanakaw, yung paninirang puri, yung mga maling pagsaksi. So ito po nagmumula sa puso. Kaya kung marumi yung ating puso, yun yung nagpaparumi sa atin, lumalabas sa ating bibig. Sabi nga po sa banal na kasulatan, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So doon mamumutawi sa labi natin kung marumi yung ating puso. So hindi po yan dahil sa ating kinain. Dahil yung kinain natin, kahit ito yung dinuguan, ilalabas din ang ating katawan. Matapos sa mga 6 o higit pang oras, mawawala din po ito sa ating katawan. Kaya yun pala yung nagpaparumi sa ating puso. At ano po ang panawagan sa atin? Na sana kung tayo mga Kristiyano, tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, sana nandun po yung kabanalan sa ating buhay. Yung purity, kadalisayan ng ating buhay. At saan tayo magiging dalisay? Di una-una sa ating pong pag-iisip. Yan, kumustahin po natin sa araw-araw, bago tayo magtrabaho o at the end of the day, bago matulog, examination of conscience. Saan po kaya naging marumi o malinis yung ating pag-iisip? Tama po ba yung ating mga intention, yung mga motives na dapat ay gawin sa araw-araw? Halimbawa, bakit ako magdadasal sa simbahan? Ano po ba yung ating intensyon? Lalo kung normal na yung buhay, hindi na lockdown. Magdadasal ako para dahil mahal ko ang Diyos, ito'y dapat akong tumawag sa Kanya, o para lang makita ako ng mga tao na ako ay mas banal, mas mabait sa kanila. So ano po yung ating intensyon ng ating pagdarasal? Tutulong ako sa kapwa, magbibigay ako ng halimbawa ayuda, magdodonate ako doon sa mga nangailangan, pero wala po ba itong bahid ng politika? O kaya magbibigay ako para purihin ako ng mga tao? O nagbibigay talaga ako dahil nais kong makatulong sa iba? So ano po yung laman ng ating isip? So dapat nandun yung kadalisayan ng ating pag-iisip. At magdudulot yun ng kabanalan. Siguro pagkatapos ng ating mga iniisip ay yung purity of speech. Kumusta naman yung ating mga sinasabi, yung ating mga sinasalita sa harap ng iba? Sabi sa banal na kasulatan, sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso, iwasan na ninyo yung masasamang salita. Ang sabihin ninyo ay yung mga salita na magpapalakas ng loob sa iba. Minsan baka discouraging yung ating mga salita, nakakapanghina ng loob, kulang sa affirmation, kulang sa pasasalamat. Nakakasakit yung ating salita, kaya sabi sa Bible, yung our tongue is like a double-edged sword, tigkabilay talim, sumusugat sa iba,
nakasasakit din sa atin. So kaya tingnan din po natin paano ba tayo magsalita. O kaya ang laman ng salita ay yung kahalayan. Sabi ni San Pablo Apostol, iwasan din ito. Yung mga pagbibirong di maganda, yung mga green jokes, na minsan hindi kalugod-lugod sa pandinig ng iba. O kaya yung cursing, yung parang nagmumura ng tao, ng kapwa. So nakikinig din ng mga bata, so na-iskandalo sila. Ayan po ang sabi ng aming leader. Ganyan po yung kanyang sinabi. O, kaya hindi ko po matanggap. Ganyan po ang sinabi ng aking parents. O kung hindi naman parents, napanood po sa social media, sa mga pelikula, yung mga pagtutungayaw ng mga characters at ginaya ng bata. So may influensya yung matatanda, ganun din yung environment, social media, para minsan hindi maging malinis yung pagsasalita ng bawat isa ng mga tao. Kaya pipiliin yung mga sasabihin at dapat ito ay angkop sa bawat tao at sa bawat pagkakataon. Purity of heart. O ano po bang laman ng ating puso? Ito ba'y malinis o marumi? Baka ang laman ng ating puso ay yung mga pagkagalit, pagkainggit, yung paghiganti, yung takot, yung malalaswang bagay. Kung ang laman nito ay yung kasiyahan, pagmamahal, yung ating affection o pagtulong sa iba. So, ano yung laman ng ating puso? Dahil sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan na man judges by appearances, but God looks into the heart. Tayong mga tao humahatol lang ayon sa panlabas na kaanyuan ng isang tao. Pero ang Diyos tumitingin sa ating puso. So nababasa niya yung ating puso. Kaya ano po ba ang laman ng ating puso? Malinis ba ang puso natin o marumi yung ating puso? At siguro kung malinis yung iniisip, mga sinasabi, malinis yung puso, kasunod po yun, malinis yung mga actions, yung mga ginagawa. Sabi dati ng isang Cardinal Sanchez, yung good words inspire but good examples attract. So yung mabubuting salita, nagbibigay lang ng inspirasyon, pero yung mabuting halimbawa, ito po yung umaakit sa iba para maniwala sa atin. Kaya sana kung ano yung ating sinasabi, yun din yung maisabuhay natin sa araw-araw. So magkatugma yung ating words and action. Integrity ang tawag doon, magkasama, magkaulam yung salita at yung ginagawa. At mangyayari ito kung atin laging alalahanin yung kabanalan na dulot ng katawan at dugo ng Panginoon. Sabi po ng isang santo bilang pagtatapos, si Saint Peter Julian Eymard, sabi po niya na kapag tayo ay madalas tumatanggap ng komunyon, yung katawan at dugo ng ating Panginoon, makakatulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Malinis ang pagkatao at nandun lagi yung kabanalan sa ating buhay. Amen.